purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. To God be the glory. Yes, Lord. To God. Sa'yo lamang ang kalwalan ng Ikaw ang mataas, O Diyos. Hallelujah. For all the things that you have done. Yes, Lord. It is love. You save us. Hallelujah. And by His power, Siya ang nagbangon sa'yo. Siya ang nagtayo sa'yo. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Hallelujah. Yes. Let's sing one more time. To God be the glory. To God. Oh, the glory to you. Hallelujah. To God be the glory. May balik lamang sa iyo ang pinakamataas. Ang pagsamba ay sa iyo lamang, O Diyos. For the things He has done. Oh, by His blood, with His blood, He has saved. Hallelujah. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things. Oh, by His blood, let's sing by His blood, with His blood. Salamat po Diyos. Salamat sa isang nabayumay sa krus. To God be the glory for the things He has done. Praise the Lord. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin siya sa kanyang kabanalan, sa kanyang karangalan. We praise you, O Jesus. Hallelujah. Salamat sa banal na dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo. Salamat may isa na namatay para sa ating kasalanan. At hindi siya natili sa kamatayan, siya ay bumangon na maguli. Para patunayan sa kaaway na siya ay nagtagumpay, kailanman ay nagtatagumpay. Oh, hallelujah! Ikaw ay Diyos na malwalhati sa lahat. The tomb was empty. And we believe, Lord Jesus, na ikaw ay bumangon na maguli para sa iyong iglesia sa limang araw na ito. Ikaw ay wala sa gitna ng mga patay. Ikaw ay nasa buhay ng iyong mga banal ngayon. Ikaw ay buhay na gumagawa at kumikilo sa iyong iglesia. Revealing yourself, hallelujah, by your word. Working in the midst of your people in minds and power, hallelujah, by your spirits, O God. Ikaw ay gumagawa sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito. Dakilang Diyos, we thank you for this great opportunity once again, Lord God, na kami ay makaharap muli, makatayo sa iyong banal na presensya. Mababa ang aming mga puso at nagpapasalamat sa iyong mga gawa sa aming buhay. Panginoon, tinataas ka sa iyong karangalan for your worthy, O God. Ikaw lamang ang siyang Diyos na mabuti sa lahat. Salamat sa mga kaloob na iyong pinagkaloob sa buhay namin, O Diyos. Sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa, sa kabanalan na mula sa iyo, sa katuwiran ng aming Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah.
Ginawa mo siya, O Diyos, na karunungan, kaalaman, kapangyarihan, kalakasan. And He is all we need, O God. Siya ang aming kailangan sa uling mga araw na ito, O Diyos. Kailangan namin ang iyong gawa, ang iyong banal na salita, O Diyos. Ang iyong kabanalan, ang iyong banal na Espiritu. Patuloy na kumilos sa buhay ng iyong mga banal. Purihin ka, O Diyos, dahil tunay dakila ang iyong mga gawa sa buhay namin sa uling mga araw na ito. Purihin ka dahil sa iyong kamay ay malakas. Hallelujah. Salamat na iyong hinahawi ang lahat ng gawa ng kaaway upang ang iyong iglesia ay makapagpatuloy sa paglalakbay sa uling mga araw na ito. Salamat na ikaw ang gumagawa ng paraan para aming matakasan ang mga gawa ng kaaway. Hallelujah. For giving us enough grace, sufficient grace. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa kalakasan, sa mga pagtatagumpay. Tanggapin mo ang aming mga papuri at pasalamat sa iyo, Diyos. Ang aming mga handog ay sa iyo lamang sa umagang ito. Tinataas ang iyong dakilang pangalan sa aming buhay. Purihin ka at pinapasalamatan ka sa lahat ng bagay. Once again, O God, patuloy mo kami ibaba sa iyong harapan sa umagang ito, O Diyos. Patuloy mong alisin ang mga kataasan sa aming mga puso, O Diyos. Alisin ang mga pangatwiran sa iyong salita. Alisin ang dalawang akala. Bayaang palitan mo ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang tumitingin sa mga malapit na bagay. Ang pananampalataya ay tumitingin sa mga bagay na sa malayo, O Diyos. Hallelujah. At ang pananampalatayang ito ay buhay sa iyong iglesia. At yun dahilan, kahit man gaano kabigat ang mga karanasan, mayroon kami pananampalataya, O Diyos, na ikaw ay kasama namin sa uling mga araw na ito. Ikaw ay may pangako, O Diyos, ng kalakasan at kapangyarihan sa iyong iglesia. When the Spirit comes, hallelujah, your church will be endued with power and might. Hallelujah. At ang gawa ng diablo ay wala na magagawa sa buhay ng bawat isa. For we are being made more than conqueror in your name, O God. Ginawa mo kami na higit pa sa mapagtagumpay. Lumalatiin ka, O Diyos, sa gitna ng iyong mga banal, purihin ka. Muli kami ay lumalapit with a humble heart and with faith in our hearts, Lord. Patuloy kami humihibig at humihingi ng kalakasan na mula sa iyo. Patuloy kami humihingi ng karunungan na mula sa iyo, O Diyos. Bayaan, Panginoon, ang aming mga puso ay punuin ng iyong biyaya sa umagang ito. Punuin pa kami ng kalakasan at pagtatagumpay. Punuin ang aming mga puso ng iyong kaluwalhatian, O Diyos. At ang lahat na ito ay aming sinasampalatayanan na magagawa mo sa buhay ng iyong iglesia. Bless your word once again, Father God. Palayan ang aming mga buhay, mga puso, bawat isa. Tuloy kang maghayag ng iyong sarili sa buhay ng iyong mga banal. At bayang iyong kaluwalhatian ay tumahan sa kalagitnaan ng iyong mga banal, O Diyos. At makita pa namin ang iyong kadakilaan through your word, O God. Bless your word once again. Pagpalain ang mga salita na aming pag-aaralan minsan pa. Patuloy ito magamit sa ikatitibay at kalakas na aming panampalataya. Believing na ikaw ang nangako, O Diyos, na kami ay iyong kakatagpuin, O Diyos, ulit mga araw na ito. Ipuin mo pa, O Diyos, ang aming mga puso. At kami, O Diyos, ay patuloy na palaguin pa sa lahat ng bagay. Bless the church and bless your people. Humingi kami ng biyaya pa, humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang pa, O Diyos. Pagpatawad sa amin ng mga kahinaan pa sa laman. Bayaan, Panginoon, na moldehin pa kami ng iyong katotohanan sa uling mga araw na ito. Lahat ng bagay, bayaan sa iyo lamang ay maibalik at may sauli ang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and say amen. Ating palapakan muli ang Panginoon, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Purihin siya. Just remain standing at tayo ay magbasa ng ilang scripture.
sa aklat muli ng Revelation chapter 16. Atin lang mo lang basahin siguro ang verse 1. Then I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, go and pour out the bowls or the vials of the wrath of God on the earth. Dagdag natin itong Isaiah chapter 24. Verse 1 to 6, pero verse 1 lang muna. Isaiah 24. Behold, the Lord makes the earth empty and makes it waste, distorts its surface, and scatters abroad its inhabitants. At atin na rin idagdag ang Daniel chapter 12. And from the time, verse 11, that the daily sacrifice is taken away and the abomination of desolation is set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he who waits and comes to the 1,335 days. But you go your way till the end, for you shall rest and will arise to your inheritance at the end of the days. Can you say amen sa mga salita ng Diyos? To God be the glory. You may be seated sa mga sandaling ito. Nagpala ang mga awit, ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. At salamat sa biyaya muli na makatayo sa inyong harapan. Okay, just pray for me dahil ang araw na rin na medyo maplema ang aking lalamunan. Salamat sa araw na ito at salamat sa bawat isa sa mga bahagi na ating ginagampanan sa ministry, sa ating MC, sa ating song leader, at sa ating mga awit, sa ating mga musicians. At sa bawat isa na naghandog sa Diyos sa araw na ito ng ating buhay sa Panginoon. So let a living sacrifice, sabi ng Scripture, upang ito ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Okay, so pagbati sa ating lahat at ilang mga bagay lang, mga kapatids. This coming Thursday ang aming biyahe, God willing, papuntang Masbate. Sama niyo kami sa prayer. Kasabay ko ang mga pastors, Pastor Joe, Pastor Benji, Pastor Jacob, Pastor Edgar, at ang inyong malit na lingkod. So kami ay sabay-sabay na paroon sa Masbate this coming Thursday. Okay, so this afternoon meron tayong communion. So ating prepare ang ating mga sarili sa araw na ito. Ngayon din, may ako ng prayer sa inyo mga kapatids. Dahil meron kaming ilang mga bagay na pag-usapan ni Pastor Sir Summer. At sama niyo sa prayer, God willing, ay nag-desire ako na ma-visit ang ating outreach. Bunga rin ng gawain sa Summer kay Pastor Sir, ang outreach sa Arteche. So ngayon ay medyo na meron silang mga pinagdadaanan din sa gawain doon dahil ang pinagkakatayuan ng church building na pinagdausan nila sa ngayon ay maaaring maalis sila doon dahil yung lupa ay actually yun ay pinapagamit lamang ng mag-asawa na tumanggap sa message at yung anak daw ay uwi from abroad at gagamitin daw yung lupa na sakop doon ng gawain. So sabi ni Pastor Eli, kagabi kausap ko siya, sila ay lilipat doon sa maliit na space kila Brother Ray, yung dati ng matagal na rin na believers, doon pa kay Pastor Joe. So doon muna sila pansamantala. Sabi ni Pastor Eli, doon din naman talaga nag-start yung
Doon sila nagtayo ng maliit na building para sa gawain. So, babalik sila doon ulit dahil nga yung anak ay sabi nga gamitin niya yung lupa. So, ating sama sila sa prayer. At ayun yung maliit na bagay na isi-share, yung mga love offering ay malaking tulong sa gawain doon. So, sabi niya by April, yun yung time na maaari sila ay bumalik doon sa tabi ng bahay nila, Brother Ray. So ating sama sa prayer. And Lord willing, ay makapasyal ako doon sa kanila. Yun ang aking bagit kay Pastor Eli kagabi. So sama niyo sa inyong prayer. At ganoon din, nabagit ko na rin to one time. Dahil meron na ring regular na gawain sa nabuksan din sa Masbate, doon sa Makabog, Father Joey, no? At I think 2 years na rin na sila nagdaos ng church anniversary. So this year, God willing, ay makapunta rin ako roon, makapasyal sa kanilang gawain doon sa Makabog. So yan ay by August naman. Okay, so niwala ako mga kapatid na may mga bagay pa na gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan, sa ministry, kung tayo ay nagde-desire ng mga bagay na ito. Sino sa atin ang may malalim na desire sa umagang ito, mga kapatid? Na tayo ay patuloy na dalhin ng Diyos sa kaisa ng Kanyang Espiritu at ang Kanyang salita ay lubos na mahayag sa atin. Dahil kapag nangyari yan, ay malulubos din ang ating agalakan at makikita natin na ang buhay na ito ay hindi ito ang pangako ng Diyos sa mga banal. Ang buhay na ito sa lupa ay hindi ito ang dulo ng ating pananampalataya. Ang ating buhay ay sa Diyos, sa Panginoon. Ang ating buhay ay may pangako siya na ito ay dadalhin sa kalwalatian. Kaya sabi nga nila ay gawin natin na mabunga ang mga bagay na ating ginagawa sa pangalan ng Panginoon. Kaya habang minsan nagme-meditate ay nandoon ang mga panalangin na ang Diyos ang patuloy pa gumamit sa bawat isa, sa ministry na ito, sa ating lahat. At sabi ko nga sa Panginoon na wala na, kahit man ako sa aking sarili, ay wala nang ibang dinadalangin, kundi ang siya ay patuloy na gumawa ng may kadakilaan sa ating kalagitnaan. Salamat sa Diyos na mabuti sa araw-araw, sino mga pinagpala ng Panginoon, ng pag-iingat, ng mga provisions. Dalangin ko na nawa ay patuloy tayong bigyan pa ng kalakasan, lakas para tayo ay magpatuloy sa puso na sumasamba sa Diyos, puso na mababa at nagsasauli ng kapurihan niya sa mga panahon na ito. Dahil bawat oras, bawat segundo, araw na lumilipas, sa akin hindi nasasayang ang mga panahon as long as tayo ay may buhay na ipinaglilingkod sa Diyos sa mga panahon na ito. Hindi nasasayang, sabi ni Pablo, ang ating pagpapagal, ang ating parot-parito sa mga gawa ng Diyos. Kaya huwag natin hayaan na tayo ay mawala sa mga fellowship, sa mga gatherings. Sikapin natin, bigyan pa tayo ng kalakasan ng Diyos. Ating prayer meetings, ay huwag natin pabayaan. Tayo ay magsama-sama na dumalangin, tumingi pa ng habag, biyaya at pabor sa Diyos. Sa ating pagsa na nais kong pagpatuloy sa araw na ito. And by the way, mga kapatid, just to remind, dahil last Wednesday ay bumisita ako dito sa church. At naiwan na naman na bukas yung aircon sa taas at electric fan. So just want to advise lang na sana isikapin natin kung mga young people man ang naiwan or sino man sa atin ang last na lalabas ng church ay sabi ko sa mga brothers ay maging SOP natin yung mag-check. Double check lagi natin ang mga nakasaksak pa sa mga gamit, nakabukas ng mga gamit upang hindi naman masayang ang kuryente na dumadaloy. So ilang araw din yun, from Sunday to Wednesday, nakabukas yung aircon at yung electric fan na malaki.
So, maging tayo, maagap, mga kapatid, no, sa mga bagay na ito. Ganon din, kapag ating isasara ang ating gate sa labas, ay huwag natin hayaan na hindi makumpleto yung padlock. Lalo na kapag yung hindi nakalaka yung malaki. So, napakadali na mga kapatid ngayon na mapasok ang mga establishment at ang mga masamaan loob ay nariyan lang sa paligid. So, huwag natin hayaan na mauna sila. So, maging vigilant at maging maagap at laging sikapin na ito'y maisayos. So, ilang mga paalala lamang yan para sa ating gawain. So, sa ikatlong bahagi, the 7 vials, wrath of God, ating subtitle this time is Grace for the Few Men Left. So, hindi muna tayong masyadong focus or natin lulubusin muna hanggang sa ika-7 vials ang bahaging ito. So, the scripture is clear na may darating na araw ng kagalitan. Tinawag yan, binasa natin last Sunday, a day of reckoning. Isaiah chapter 2, verse 11. The proud look of humanity will be brought low. The Lord alone will be exalted on that day. For the Lord of armies will have a day of reckoning against everyone who is arrogant and haughty. Reckoning means mayroong pagtutuos. So mayroong paghaharap na mangyari between the wicked, itong mga masama sa mga panahon na ito hanggang na sila ay haharap sa kalwalatian at kapangyarihan ng Panginoon. Tinawag din yan a day of vengeance. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Sabi diyan, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Ilang bahagi sa aklat ng Revelation na nabanggit doon na I think nabasa natin yung last Sunday or hindi pa siguro natin naabot yun. Yes, doon sa third bowl. Ang sabi diyan, for they have shed the blood of saints and prophets. Yung mga tao na masama na pumatay sa mga banal ng Diyos, sa mga propeta, and you have given them blood to drink, for it is their just due. So there will be a reckoning, a day of reckoning sa mga panahon na yon, pagtutuos ng mga masama ng mga tao na nabuhay pa sa mga panahon na yon, laban against the Lord and His armies. So napuntahan natin ang first vial, at nakita natin dyan na ito ibuhos, sabi dyan sa verse 2, the first went and poured out his bowl upon the earth. So ito ay symbolically lang mga kapatid, no? Yung vials dito na pagbubuhos ng vials. So ibig sabihin, mayroong ibinubuhos na galit sa ibabaw ng lupa. And a foul and loathsome sore came upon the men who had the mark of the beast and those who worship His image. So itong noisome and grievous sore, sa Greek word ay pinapakita sa atin na ito ay isang uri ng sakit. Yung noisome and grievous means bad and evil. So isang masama at totoong tawag niyan, hindi mabuti na bagay na darating sa mga tao sa panahon na ibuhos ang first vial. At sino mga affected? Those who are the mark of the beast, those people who are being identified sa hayop na ito, sa beast, which ay lang mga pagtuturo ng mga gawa, ay tinutukoy nila ito na beast system. So as we know, kung ano yung pinakamalaki at ma-influensyang relihiyon sa ating panahon, na aking nabanggit last Sunday, kung pag-uusapan ang numbers, they were great in numbers, and totoo na sila ay sobrang devoted in all the traditions, in all the systems of men sa mga panahon na ito. Kaya nga yung worship doon, nakita natin yung Greek word is literally to kiss, to adore, para tawag niyan,
kilalanin o itaas ang isang tao at maging ang sistema. Kaya nga, di ba, kapag mayroong pagdaraos ng Black Nazarene, tingnan nyo ginagawa ng mga tao. May tinatawag sila ng mga pahalik, di ba? So yun ay nagpapakita ng malalim na devotion, malalim na pagsunod sa sistema ng tao. Na alam natin, yan ay padaraya ng dyablo sa mga tao na maswayin, sabi ni Pablo. Kaya nga, si Pablo rin nagsabi na ang galit ng Diyos ay nabubuhos sa kalangitan, hindi sa mga matutuwid, kundi sa mga disobedient, sa mga anak sa pagsuway. And so, makikita natin dyan, again, kung babalikan natin ng Revelation chapter 13, verse 3, sabi dyan, the whole earth was amazed and follow after the beast. So, namangha ang buong sanlibutan. So, hindi na nakapagtaka dahil nga sa influence, sa lawak ng kaniyang, tawag niyan, malawak na influence sa buhay ng mga tao, yung lalim ng turo at aral, ng mga dogmas and credo sa mga panahon na kalipas, na bumilang na ng 1,000 years hanggang sa ating panahon, ay totoo naging malalim na ang tawag niyan, ang pagkilala, ang pagsunod ng mga tao. And even John, kung mababasa natin ng Revelation chapter 17 verse 6, ay pinakita rin na si John ay na-amaze, namangha. Sabi diyan, I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement. Kahit man si John na makita ito sa vision, na merong isang babae na lasing sa dugo ng mga banal, dahil sa kaniyang pinagpapatay ang mga believers sa mga panahon na yon, especially sa panahon ng Dark Ages, hanggang sa ating panahon ay merong pa rin mga martyrs, merong mga nagbubuwis ng buhay because of the gospel, hanggang sa panahon ng first 3.5 years, hanggang sa dulo ng last 3.5 years, sa pag-rule ng Antichrist, ay marami pa rin mga martyrs na mapamatay. And John saw her and he was marveled, sabi diyan. He marveled with great amazement because of his power, because of his influence. Isipin niyo, kapag siya ay nagsalita, lahat ay sumusunod, lahat ay lumuluhod, lahat ay kumikilala. Pag sinabi ng Pope sa ating panahon na take it easy, pumayapa kayo, makita natin na marami ang sumusunod, marami ang na-influence. Because as we know, hindi pa nalulubos ang panahon, hindi pa na-fulfilled ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Romans, I think verse 11 ba yun, chapter 11, that the Gentile must be fulfilled or humantong ang panahon na ito sa dulo ng panahon ng Hentil at ang biyaya ay makabalik sa mga Hudyo sa panahon na yan. So John was amazed. The word there is to admire. And also dun din sa Revelation 13 verse 3 na ang buong sanlibutan ay na-amazed na mangha. Ibig sabihin sila ay lubusang nag-admire sa gawa ng tao, sa sistema ng tao. At yan ay naramdaman din ni John sa ating binasa sa Revelation chapter 17 verse 6. So hindi siya na-amazed sa mabuti mga bagay, mga kapatid, but John was amazed with the great abomination. Totoo na kamanga-manga at kagilagilalas kapag kumilos ang espiritu na ito na deceiving sa ating panahon, na ang lahat ay halos sumusunod, follow sa gawa ng dyablo sa ating panahon. And then, ang second vial ay naibuhos, verse 3. So, hindi natin masyado ibigyan ng ilang bahagi. Pabalikan natin yan, God willing. The second angel poured out his bowl into the sea, and it became blood like that of a dead man. So, ang sabi dyan, every living thing in the sea died. So, hindi po ito isang ordinaryo na dugo o tubig o yung tubig dagat ay naging dugo.
sa panahon na yan, dahil ang sabi diyan, it became blood like that of a dead man. So, ibig sabihin, ang tubig ay naging katulad sa dugo ng isang patay na tao. So, gaano ito nakakasuka at nakakadiri, nakakilabot na bagay. Pag gising ng mga tao, pagtingin nila sa karagatan, it's like the blood of a dead man. So, try to imagine yung isang patay na tao na duguan at ang dugo ay umaalingasaw. And it was huge, it was great because, sabi diyan, ito ay binuhos ang galit ng Diyos sa dagat. And every living thing was affected and died. Well, because of, sabihin natin, because of yung poison. Because hindi naman talaga natural yun kapag mayroong dead man, di ba? Mayroong dugo dyan na umaagos. Ay hindi yan natural na bagay. At yan ay pwedeng maka-poison. Yung dumi, yung amoy, yung germs, yung bacteria na makakalat sa lupa at sa dagat. So, it happens in, kung ating mabasahin doon sa verse 1, nangyari ito sa buong lupa. Yung pagbubuhos ng galit ng Diyos is upon the earth. So yung ating pinag-aralan one time na 7 trumpets, yung pag-ihip ng una hanggang 3 trumpet ay nangyari lamang sa hanggang 4th hanggang 5th trumpet ay nangyari lamang sa 3rd part of the earth. But this time, ito ay pagbubuhos ng galit ng Diyos sa buong lupa. So pagdating sa 3rd vial, sabi diyan, the 3rd angel poured out his bowl into the rivers and the springs of waters, and they became blood. So sa 2nd vial ay yung karagatan lamang, pero this time, habang yung karagatan ay nanlilimahid sa dumi, sa amoy na hindi maayos, na ikinamatay ng mga living things sa dagat, ay sumunod naman yung mga springs, rivers, springs of waters, and also they became bloods. And then pagdating sa verse 5, ito yung isang maganda rin na nakita natin mga kapatid, na pagkatapos mabuhos ang 1st, 2nd, and 3rd vials, ay merong ginawa ang mga anghel sa langit na pagkilala para bigyan ng pansin na ang wrath of God ay hindi sa walang kabuluhan. Para bigyan diin na ang pagbubuhos ng galit ng Diyos sa buong sanlibutan ay hindi ito isang maliit na bagay lamang na ginagawa ng Diyos. Mayroong malaking dahilan kung bakit ito ay gagawin ng Diyos sa mga masama sa panahon na yon. Kaya ang sabi diyan, and I heard the angel of water saying, righteous are you. Habang ibinubuhos ang galit sa ibabaw ng lupa, ay mayroon namang pagkilala that God is righteous in His judgment. Amen. The one who is and who was and Holy One, because you judge these things. For they poured out the blood of saints and prophets, and you have given them blood to drink. Sabi dito sa salin na aking binabasa, they deserve it. Binasa na natin sa isang bahagi, sabi ni Pablo, Romans chapter 1 or 2 ba yun? Hindi ako nagkakamali, sabi doon na ang mga nagsisigawan ng mga kalikuan ay karapat-dapat sa kamatayan. They deserved the judgment. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos. Tayo kung tayo ay may karanasan ng kaligtasan, kaya ang sabi ng ating nag-encourage sa atin sa paghahandog ng mga buhay, ng mga awit sa Diyos, ay huwag nating hayaan na tayo ay tahimik sa pagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Let your voice be heard. Let your heart speak, shout. Dahil sa kagila-gilalas na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Walang kapalit, walang kapantay ang biyayang ito.
Walang material na bagay na hahalili sa ginawa ng Diyos ng kaligtasan sa atin. Walang kapalit, sabi ni Pablo, maging iyong kaluwalhatian na nag-aantay sa darating na panahon ay walang bagay na maitutumbas. Gaano ito kadakila sa buhay natin na yung ating mga pagtitiis ngayon ay merong kapalit, merong rewards. Yung ating mga paghibig sa Diyos, yung ating mga pag-iyak, ating mga paghingi ng pabor sa Diyos, isang araw ay papalitan, gagantihan ng Diyos ng isang mabuting ganti. And I heard the altar saying, yes, Lord God, the Almighty. Sabi diyan, true and righteous are your judgments. So hindi sa walang kabuluhan ang day of the Lord, ang wrath of God na ibubuhos sa panahon na yun. It will be a great event, a great judgment. It will be a great day of the Lord. Isang kagila-gilalas, isang dakilang araw. Dahil walang tao na makapigil, walang bagay na hahadlang, haharang sa panahon na yun. Lahat ng bagay ay matatapos. Lahat ng bagay na ginawa ng tao ay tatapusin ng Diyos sa araw ng kagalitan. Maging ang kasalanan sa panahon na yun ay tatapusin ng Diyos. Ang karumihan ng tao, ang kawalan ng galang. Kaya ang sabi natin kanina, sa mga nag-disobey sa gospel of Christ. So dito ay kinikilala ang gawa na ito ng Diyos, that His ways are righteous. Binasa na natin yan sa Deuteronomy last time. That His judgment, that His ways are righteous. Na wala tayong makikitang tawag niyan, injustice. Dahil naging mabiyaya ang Diyos. He's been a long-suffering God. Hanggang ngayon, He is a long-suffering God. Kahit man sa buhay natin, He is a long-suffering God. Salamat ang Diyos ay mapagpahinuhod na Diyos. Kahit tayo nakakalimot minsan sa Kanya, kahit tayo ay nagkakamali minsan sa Kanya, ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat pa rin sa atin. Nakakalimot tayo sa Kanyang salita, nakakalimutan natin na Siya ay supplier na Diyos, great provider na Diyos. Kapag tayo ay walang-wala na, nakakalimutan natin mayroong Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. At tayo minsan ay nakalimot at tayo ay nagsisikap sa ating mga sariling lakas para gawin ang mga bagay na ito. Who will not fear you? Verse 4, Lord, and glorify your name. Kapag ito ay ibinuhos ng Diyos sa lupa, kapag ang mga salot na ito ay dumating, ang sabi ng anghel na ito, sino ang hindi matatakot sa Diyos? Who will not fear you, Lord, and glorify? Na kapag ito'y nakita at nararanasan na. Kaya nga sabi ng awit, every knee shall bow and every tongue will confess. Amen. Hallelujah. Lahat ng nilalang, lahat ng tao, lahat ng natiling may buhay sa panahon na yun, hindi sila magko-confess because they believe. Pero sila ay magko-confess because wala na silang ibang masasabi pa. Na totoo nga na Siya ang hari ng mga hari. Amen. Hallelujah. Siya ay hari ng mga bansa, lahat ng mga bansa, King of Kings and Lord of Lords. Doon na rin-reveal kung sino Siya sa mga panahon na yon. At walang kapangyarihan sa lupa, walang hari, walang sino mang mga senador, walang sino mang mga grupo, United Nations, or mga kilalang mga agencies sa panahon na yan, napipigil sa araw ng kagalitan. Kaya ngayon pa nga lang, di ba, kapag ang tao nakaranas
ng disgrasya, ng sabihin natin ng dilubyo, bagyo, lindol. Dahil sa scripture ang sabi, magkakaroon ng lindol na hindi pa naranasan kailanman. Pero ngayon, kapag naranasan ito ng tao, napakabilis mag-isip. Di ba? O Diyos, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Gaano pa kaya sa araw na yun? Sa araw ng kagalitan, they will confess, they will speak with their mouths. But it is too late for them sa mga panahon na yun. So merong declaration, merong vindication na ito ay ginagawa ng Diyos in His greatness, in His holiness, in His Word. Dahil marami tayong nabasa na sa Lumang Tipan, even sa Old Testament ay marami ng prophecy about the day of the Lord. Na sa araw na ito ay kanyang pinangyari sa ibabaw ng sanlibutan. So, nang dumating itong salot from first vial up to third vials, ay pinapakita na ang tao ay totoong naging walang anuman sa harapan ng Diyos, especially yung mga wicked sa panahon na yan, ay naging walang anuman yung buhay nila. Gaano man karami ang malilipol sa panahon na iyon, kung ang tao ay nasumpungan na siya ay unrighteous sa harapan ng Diyos. Sabi sa ating binasa last Sunday, ng kanyang puso ay filled with unrighteousness. Sa buong panahon, ang Diyos ay long-suffering sa ibabaw ng lupa. Binigyan ng pagkakataon ng mga tao na kumilala sa salita ng Diyos. Naririnig nila ang katotohanan, but sabi ng salita ng Diyos, binasa din natin sa aklat ng Romans chapter 1, na mas pinili nila na gawin ang kanilang sariling kalooban. Even they know Him as God, mas pinili nila gawin ang mga kalikuan sa mga panahon na ito. Wala nang maisisisi o wala nang maituturo o wala nang excuse ang mga tao sa ating panahon, mga kapatid. Ang katotohanan ay nandyan sa harapan nila, but they didn't believe in His truth sa ating panahon. Then the fourth vial poured out, sabi dyan, verse 8, upon the sun. So, sa aking pagtingin, while yung first hanggang third vial is nagpapatuloy. So, try to imagine yung mga tao, marami ng tao sa lupa ang nag-suffer because of the vials, because of the wrath of God, na hindi pa tapos, nagpapatuloy hanggang sa ibus ang fourth vial. Mas tumitindi at tumataas yung degree ng hirap. Yung pressure, yung hindi birong suffering. Kaya nga instead na sila ay mag-repent, magsisi, they blaspheme the name of God. Because of the pain, because of the suffering, na hindi nila kayang endure sa mga panahon na yun. At nang ibuhos ng Diyos ang ika-4 na galit, the fourth angel poured out his bowl upon the sun and it was given power to scorch people with fire. Gaano kainit ito? Sa aklat ng Isaiah, I just read last night, so hindi ko na siya na-notes, na meron doon binanggit na 7 beses painitin ang sikat ng araw. Yes, amen. Ngayon ay pwede kang tao umaray, mag-suffer sa heat stroke, sa heat wave, na nangyayari na yan around the globe sa ating panahon kapag matindi ang sikat ng araw sa isang lugar. Kahit man sa ating bansa, pag summer, di ba? May mga namamatay sa heat wave, sa heat stroke. So the sun, sabi dyan, it was given power to scorch people with fire, and the people were scorched with fierce heat. And again, sino ito mga taong ito? Those people who worship the beast and his image. Ito yung mga tao na affected ng plague sa mga panahon na yan, while God is outpouring His wrath sa buhay ng mga tao. Pero huwag natin kalimutan, mayroong mga ililigtas pa rin ang Diyos.
At yun yung ating subtitle, Grace to the Few Men Left. While the majority is suffering, sabi dyan, they blaspheme the name of God who has the power over these plagues. And they did not repent so as to give Him glory. Sa halip na ang tao ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo, kapag tayo ay tinuturuan, pinapalalahanan, sinasaway minsan ng Panginoon. Ano ba ang dapat gawin? We should humble ourselves. Dapat nating ibabang ating sarili. Kung tayo nagkasala, humingi ng tawad sa Diyos at ayusin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. At yun ang isang tama na ugali ng isang mananampalataya kapag tayo ay minumolde, tinutuwid, tinuturuan ng salita ng Diyos. Pero sa panahon na ito, sa pagbubuhos ng wrath of God, instead na sila ay magsisi, sila ay namusong sa Diyos na mayroong kapangyarihan over these plagues. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang tanging makapigil. Kung gustuhin niyang tama na, ay magagawa ng Diyos. Pero nagpapatuloy yung plagues throughout the earth sa panahon na ito, and sabi diyan, they did not repent to us so as to give Him glory. Ang sabi diyan, God will cause the sun to burn hotter. Sapat para ang mga tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa ay makaranas ng hindi birong apoy. At alam niyo mga kapatid, sa scripture, we can read in Psalms 148 verse 6, ating puntahan sandali. Dahil ang Diyos ay naglagay ng decree in His creation, sabi dyan, verse 6, He has also established them forever and ever. So basahin niyo yung mga unang mga talata, it speaks of the creation of God. God established His creation forever and ever. Ibig sabihin, mayroong yung decree dyan, sa Hebrew word ay law or task. Sabi dyan, He has made a decree. Gumawa ang Diyos ng batas sa kalangitan, sa creation. Yung decree dyan speaks of law or task, na ito yung kailang magiging, ito yung bahagi nila, ito yung kailang magiging pagkilos, paggawa, in all His creation. Pero sa panahon na ito, nang ibubuhos ng Diyos ang galit, ang araw ay, sabihin natin, tila parang lumabas sa decree ng Diyos. Of course, ang Diyos ang nagpahintulot. Ibig sabihin, hindi siya kumilos accordingly sa decree, sa law, sa task na ibinigay ng Diyos sa Kanya para magbigay init sa ibabaw ng lupa, sa araw-araw na gawa ng Diyos. Yan yung ating pinapasalamatan. Sino nagpapasalamat sa umagang ito? Salamat sa araw, Panginoon. Salamat kapag kami naglalaba, sinasampay ay nakakatuyo ng labahan. At ang araw ay, sabi na ba, sa science, ito ay mayroong mineral o mayroong nutrients na binibigay sa atin. Kaya, minsan-minsan, magpa-araw din tayo mga kapatid. Baka tayo lagi nakakulong sa bahay, kulang tayo sa vitamin D. Tama ba? Vitamin D ba yan? Kaya magpa-araw minsan yung ating mga likod, kaya nabababad na sa plema eh. Kulang tayo sa painit sa araw. But not this time, sa panahon ng wrath of God, ang araw ay mawawala sa kanyang batas, sa kanyang daily task, siya ay lalabas at siya ay gagawa ng hindi birong init. And the people of this earth, sabi diyan, ay makaranas ng scorching fierce heat with fierce heat. Kaya nga sabi ko sa inyo, even yung mga solar panels, I believe, ay masisira, mawawala ng saysay ang mga bagay na ito, at ang tao ito mag-suffer. Hindi ko alam kung paano sila magtatago sa panahon na yun. Lalaksan nila ito todo ang mga aircon sa mga establishment, sa mga bahay. Pero ang Satan sabi sila ay maghihirap, magdudusa, maranasan itong fierce heat. To the point na sila ay hindi talaga malulugod sa Diyos at sila ay
mamumusong sa harapan ng Diyos while in suffering. Pero ngayon, by the grace of God, kung tayo man ay meron dinadanas ng mga paghihirap, sabi ni Pablo, wag nawa ang inyong suffering because of your sin, because of your transgression. Kung tayo man ay nakaranas ng mga sufferings o ilang mga kahirapan sa buhay, because tayo ay nakatayo sa pananampalatayang ito. Tayo ay merong pananampalataya, merong buhay na ipinagliligo sa Diyos. At ito'y bahagi ng kanyang gawa sa buhay natin para ang isang gintong pananampalataya ay palitawin ng Diyos through this suffering sa buhay natin. So merong tinatawag na hindi birong paggalaw ang araw sa panahon na yun na magbibigay ng matinding init sa buhay ng mga tao. At ipinapakita rin dyan na ang salitang repentance ay hindi nasumpungan sa karamihan sa panahon na yun. Sabi dyan, balikan ko lang yung mga kapatid, they did not repent so as to give Him glory. Ibig sabihin, ang mga bagay nito ay nangyari sa ibabaw ng lupa, ang puso ng tao ay lubos na hindi kumikilala sa Diyos. At yung privilege to repent ay naalis or wala sa buhay ng mga tao sa panahon na yun. Because para sa atin, ang repentance ay isang biyaya ng Diyos. Kapag tayo nagkukulang, tayo tinuturuan ng Diyos na tayo ay magsisi lamang at ang Diyos na mabuti ay magbabangon, magtatayo sa atin. Ang nagpapakumbaba ay tinataas, ibinabangon ng Diyos at ang nagmamataas ay ibinababa ng Diyos. It is a privilege, it is a opportunity, grace of God. Kapag tayo nakaramdam ng palo, ng paalala, just repent and ang Diyos ang gagawa para sa iyo. But not in this time, in this moment, the people who experience fierce heat ng galit ng Diyos ay hindi nasumpungan sa alam mga puso ang pagpapakumbaba, ang pagsisisi sa harapan ng Diyos. Gaano karami itong follower ng beast sa mga panahon na yan? Gaano kalaki itong relihiyon na ito, itong beast system na tinatawag, yung sistema na gawa ng isang relihiyon sa ating panahon, ng Romano Katoliko, ang mga binago ng mga salita ng Diyos, ang mga pinalitan ng mga katuruan ng Diyos. Kaya ang prophet sa ating panahon ay ulit pinapaalala, tinuturo na tayo ay lumabas sa Kanya upang hindi tayo makabahagi ng salot na darating. At yung ating pinag-uusapan, this is the place that will come to this people sa mga panahon na yan. Na tayo ay tumalikod in all dogmas and credos ng tao. Dahil sa mga bagay nito, there is no life. Ang buhay ay nasa salita lamang ng Diyos, mga kapatid. Ang ating pagtatagumpay ay nasa mga salita lamang ng Diyos sa mga panahon na ito. So, we will continue on fifth vial. So, ating napuntahan ang first to fourth vials and we will go on fifth vial this time, sa verse 10. And the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast. So, habang buong sanlibutan ay nakaranas ng hindi birong suffering sa galit ng Diyos, ay nagpapatuloy ang pagbubuhos ng bagay na ito. The fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became darkened, and they know their tongues because of pain. Dahil nga sa una hanggang tatlong pagbubuhos ng vials, ay ramdam pa rin sa mga panahon na ito yung pain ng mga tao. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo last time na in 30 days, most likely, hindi lang siya mangyari doon sabihin natin, sa una, 3 o 5 araw. It will go further until na sila ay magplano, mag-usap, preparing for the battle of Armageddon. So, sa bahaging ito, nakikita ko yung mga araw, doon sa 30 extra days, ay mangyari ang mga bagay na ito sa ibabaw ng lupa kung paano ang Diyos ay nagbuhos ng kanyang galit sa huling mga araw na yun.
And then sabi dyan, they know their tongues because of pain and they blaspheme again. They blaspheme the God of heaven because of their pain and their sores. So could you imagine these people who are suffering, nagpapatuloy pa rin yung buhay. Gumagawa pa rin sila accordingly kung ano yung kailang ginagawa in day-to-day lives. Nag-rule pa rin sila kung hari o presidente or senador o mga bagay na may ginagampanan sa ibabaw ng lupa. They continue their lives while they are in suffering. While they are, sabi dyan, because of their pain and their sores. They blaspheme the God of heaven because of their pain and their sores. And they did not repent of their deeds, ang sabi dyan. At ang pagbuhos na ito ng ikalimang mangkok ng galit ng Diyos ay nangyari doon sa tinatawag na throne of the beast. And again, ang mga tao na makakaranas is those who worship the beast and the image of the beast. At nangibus ang Diyos ang galit na ito sa ikalimang mangkok, ang naapektuhan ay ang throne of the beast. And where is the seat of the beast or the throne of the beast? It is in the Vatican. Sa panahon na yun, doon, ang ikalimang mangkok doon, nakafocus ang galit ng Diyos, and His kingdom will be darkened. Ibig sabihin, as I can see it, because the darkness just, sa Greek word is to obscure. To obscure or be blind. Ibig sabihin, nagiging mas malabo na yung sitwasyon. Mas nagiging wala ng pag-asa, mga bagay na nangyayari habang lumilipas ang araw. Habang nagpapatuloy ang buhos ng galit ng Diyos, mas lumalabo ang pag-asa ng mga tao na makasurvive sa araw ng galit ng Diyos. Disorganized at wala nang ayos. Wala nang tawag niyan, hindi na makontrol ang buhay ng mga tao because of pain. Hanggang sila ay mag-usap-usap na at magplano, we will prepare for this battle against Him who sits on the throne. They blaspheme the God of heaven because of the pain. Kaya ibig sabihin, nagpapatuloy ang suffering at nang ibuhos ang galit ng Diyos ay nandun nabuhos sa seat of the beast or sa throne of the beast, which is, we believe, sa ating panahon, it is the Vatican City, the headquarters, at ito yung puso ng lahat ng sistema ng simbahan na ito ng Catholicism. Diyan nakaimbak ang maraming kayamanan as we believe, as we saw this kingdom, kung paano siya naging dakila at malaki sa ating panahon dahil sa yaman, dahil sa karangalan na nakikita natin sa paglago ng relihiyon na ito sa ating panahon. And how John amazed because of the influence, because of his word, his doctrine, his credo, his dogmas na lumaganap sa buong mundo. At halos lahat ay yumuyuko. Sabi sa ating binasa, and they follow the beast. Habang sila ay habang sila ay nag-gather together, habang sila ay natitipon, habang nagpaplano sa isang bagay na pagharap against the Lord, habang nagsasuffer ang marami, ang mga tao naman ay nagsisikap na ipagpatuloy ang daily lives. Pero sabi diyan, the throne of the beast will be darkened. So it symbolizes a kingdom na nagiging madilim o malabo or kinakitaan na ng kawalan ng pag-asa at ito ay patungo na sa destruction. Patungo sa pagkawasak ng Babylon the Great sa mga panahon na yan. Now, pagdating sa 6 vials, bagamat hindi natin masyado pa titingnan yung part na ito, and we will reserve this, God willing, sa pagbalik namin from Masbate. Because I just want to look lang muna about sa ating subtitle, na ang Diyos ay nagbigay pa rin ng biyaya sa mga few men left sa mga panahon na yan. To give an answer sa ating question last Sunday, na may mga tao ba na makasurvive sa galit na darating
Ang sagot ay yes. At ang panahon na ito sa pagbubuhos ng 6 vials, bagamat mas tumitindi ang gawa ng diablo, because ang sabi dyan, in summary lang, sa verse 14, mayroong sabi doon, ating puntahan sandali yan. Revelation 16, 16, verse 12 to 16, ang 6 vials. Ang sabi dyan, mayroong 3 unclean spirit like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of beast, and out of the mouth of false prophet. So, ibig sabihin, they speak blasphemous words against the Lord to deceive and to gather the nations, the people sa panahon na yun, preparing for the battle of Armageddon. And to give us a summary, ang sabi niya ni John, they are spirits of demons na lumabas, performing signs. So para saan yung mga signs? To deceive. Para mga tao ay madayang lubos at magather, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. So, to give us a summary lamang sa 6 vial, mayroong mga evil spirits na lalabas o lilitaw para i-gather itong mga kings of the nations preparing for the battle of Armageddon. So, mas bibigyan natin ng pansin yan, Lord willing, sa dati na panahon, na pagkakataon. But this time, may gusto ko lang bigyan ng pansin na sa panahon na ibinubuhos ang wrath of God, meron pa ring biyaya ang Diyos na ibinigay sa tao. So think of that, kahit na ang Diyos ay galit na galit sa kasalanan, kahit man sa atin, kapag ang Diyos ay nagsasaway, ito'y may kalaki pa ring biyaya. Kapag ang Diyos ay nagtutuwid, nagtuturo siya, nagpapaalala siya, mayroon laging karugtong na biyaya. Hallelujah! Kaya nga sabi, sa mga nagpapakumbaba, ang Diyos ay nalulugod at siya ay kanyang ibinabangon, tinataas. Hallelujah! If we will only confess our sin, kapag tayo ay nagkasala, nagkulang, then tayo ay patatawarin ng Diyos. Para ipakita, express ang kanyang biyaya, ang kanyang grace still sufficient to those na nagkukulang pa rin, nagkakasala o nagkukulang sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay naglalaan pa rin ng sapat na biyaya sa atin. And that's why sa panahon ng Day of the Lord or Wrath of God, nakamangang isipin mga patid o nakamangang makita ang bagay nito, meron pa ring biyaya ang Diyos na pinakita doon sa mga tao na isipin niyo mga patid na survive nila ang Great Tribulation at na-survive nila ang Day of the Lord and Wrath of God. Huwag natin kalimutan ang balikan ko lang natin ito para bigyan ng din ng isang bagay, no? Ang faithful Jews and the foolish virgins, sila ay mamamatay or papatayin during the Great Tribulation. Revelation 20, ating tingnan sandali. Para hindi tayo magkaroon ng isipan na these are the foolish virgins. In Revelation 20 verse 4, nakita ni John ang luklukan. I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Which, as far as I know, mga patid, it speaks of the brides. They were in the thrones. They sat them, and judgment was committed to them. Because ang sabi dyan sa next word is, then I saw the souls. So this, it speaks of another group of people. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or on their hands. Ibig sabihin, hindi sila na-identified sa beast. They did not receive the mark of the beast and they did not worship and follow the beast. Sino ito? Sabi diyan, and they lived, they were resurrected sa panahon na yun and reigned with Christ for 1,000 years.
So ulitin natin. John saw the souls of those who had been beheaded. Ito yung mga martyr Jews sa panahon ng Great Tribulation and false virgins sa panahon na yun na mas pinili nila ang mamatay than to worship and follow the beast. And that's why ang Diyos ay naglaan ng biyaya sa grupo ng mga tao nito, and therefore binigyan sila ng pagkakataon to live and reign with Christ for 1,000 years. But sabi sa verse 5, but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. So this is the first resurrection. So ibig sabihin, mayroong mga tao na nakasurvive sa Great Tribulation o makakasurvive sa Great Tribulation. Kung paano nangyari yun ay biyaya pa rin ng Diyos. Kung paano sila itinago, kung paano sila iniligtas ng Diyos, ay biyaya yun ng Diyos. Na matakasan ang kapangyarihan ng hayop sa panahon na yun ng Great Tribulation na papatayin ang walang marka ng 666 at walang o hindi kumikilala o sumusunod sa imahe ng hayop na ito. They were all killed sa panahon na yun, or murdered sa panahon na yun. Pero mayroong mga few men left. Kaya nga, habang ang Diyos ay mayroong binubuhos na galit, mayroon pa rin siyang reservation. May biyaya pa rin siya sa kanila na kumikilala sa Kanya. They will survive. Hallelujah. Ang Great Tribulation. While tawag niyan, the Jews, ang mga faithful Jews sa panahon na yun ay papatayin. Maging ang false virgin sa panahon na ay papatayin. At may mga few men left na tinatawag na makakapasok o makakaabot doon sa dulo. Kaya binasa natin kayo na ang Daniel, di ba? Basahin natin ang Daniel. Balikan natin. Para hindi natin ma-miss ang part na ito. So I hope ating nalusundan mga kapatid by the grace of God. From the time that the daily sacrifice is taken away, verse 11, chapter 12, and the abomination of desolation is set up, there shall be 1,290 days. So mayroon ng extra 30 days sa part na ito. Sa verse 12, blessed is He. Sino itong He? Ito yung mga, sabihin natin, mga survivor. Ito yung mga elect ng mga nakasurvive. Gaano man kahirap yung panahon, yung buhay. Ang sapat-sapat na biyaya ng Diyos ay gumawa pa rin. Blessed is he who waits and comes to the 1,335 days. So yan, another extra 45 days to complete yung 75 extra days. Ibig sabihin, may mga tao na aabot doon sa dulo. Ito yung tinatawag na mortal man who survived the Great Tribulation and the wrath of God ng ating binasa sa Isaiah chapter 24, ating balikan, na kahit gaano pala kabigat ang sitwasyon, kahit gaano pala tayo nagsasuffer, ang biyaya ng Diyos, sabi ni Pablo, my grace is still sufficient for you. Kahit tayo ay may mga pagluha na, hallelujah, ay nararanasan pa rin natin yung biyaya ng Diyos. And that's why we survived. Hallelujah. Tayo ay nakakalagpas sa mga pagpipigil ng kaaway. Nalalagpasan natin yung mga karamdaman by the grace of God, yung mga kagipitan, yung mga pangailangan. Hallelujah. Ang Diyos ng ating mga magulang ay Diyos pa rin natin sa ating panahon. That He provides all things. Hallelujah. And still our Jehovah Jireh sa ating panahon. Kahit nagkakagulo na ang buong sanlibutan, kahit nagpapanig buying ng marami, kamakailan lang na nakaranas ang ibang bansa ng kaguluhan, ng mga hindi birong storm, snowstorm, mga thunderstorms. At sinasabi nila yung level ngayon, yung degree ng yelo ngayon sa mga bansa na affected ng snowstorm ay ngayon lang din nila naranasan. For 50, 60, 70 years. So what is happening? It is only a prelude na mayroong mas matinding ibubuhos pa ang Diyos. That's why if you hear His word,
harden not your heart. Kapag tayo'y tinuturuan, pinapalalahanan. Kaya nga sabi ko sa iyo one time, gaano kabigat sa mga magagawa kapag tayo ay tinuturuan, pinapalalahanan ng mga young people, ay hindi tayo nakikinig. Mas higit na mabigat ito sa Diyos. Dahil ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang umaakay. Sabi ni Pablo, Diyos ang gumagawa at nagnanasa sa buhay ninyo. Naalala ko yung preaching ni Pastor Jonathan last December. Ang mga likod ng Diyos, hindi namin hawak ang inyong mga personal life. Ang aming trabaho lamang sabihin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. At tayo ang gagawa, susunod according sa ating faith. Kung ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay susunod sa salita ng Diyos. Pero kung di tayo sasampalataya at magiging matigas ang ating mga ulo, then, ibig sabihin ay ang mga manggagawa, mga likod ng Diyos ay hindi na yan sakop. Dahil kayo ay mayroong tinatawag na tayo, may tinatawag na free will. Nasa atin ang pagpapasya. Pero kung tayo ay totoo na nakaranas ng kalakasan at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, gaano man kabigat ang mga pagsaway, ang ating puso ay maging mapagpasalamat sa paanan ng Panginoon. Gaano man tayo tinuturuan, gaano man karami, sabi ng Panginoon, aking iniibig, ay aking sinasaway at pinarurusahan. So while God is outpouring the plagues, the wrath, behind this, meron pang grace, meron pang biyaya ang Diyos. Balikan natin Isaiah 24. So binasa lang natin yung verse 1, no? We will read following verses. Ito ay prophecy tungkol sa judgment na mangyayari sa mga panahon na darating. To be specific, in the day of the Lord, sa day of wrath. Behold, the Lord makes the earth empty and makes it waste. So, dinidescribe yung kalagayan ng panahon ng lupa sa panahon na yun. Distorts its surface and scatters abroad its inhabitants. So, nagkakalat na yung mga tao, yung mga tawag niyan, may marka ng hayop at sumasamba sa hayop, nangangahat na sila. They're trying to find a shelter. They try to find a cave. Hanggang sinasabi nila, takpan kami ng mga bato. Hindi namin kayang harapin ang galit niya na nakaupo sa luklukan. Sabi nila sa Revelation chapter 6. Hindi na kayang harapin, saluhin itong hirap na dumating sa lupa, sa wrath of God, yung fierce heat. We couldn't imagine that. Yung gutom, wala na makain ng mga living things doon sa dagat. Yung mga tao, sige, nagkakaubusan na ng pork and beef. Nagkakaubusan na ng gulay. Tumataas ang presyo. Ngayon pa nga lang, di ba? Pagka konti ang supply, mataas ang presyo, di ba? At sino ang hindi affected? Alam naman sabihin natin, tayo mga anak ng Diyos. Hindi kami affected dyan. No? Umaaray din tayo, ang taas ng bilihin. Sa panahon na yon na wala nang makain na living things out from the sea, ang mga tao ngayon, ang mga businessman, ang mga negosyo, ay talaga naman, sige, dito kayo makakabili kayo sa amin kapag may sapat kayong pera sa salapi. Magtataasan ang lahat ng produkto sa panahon na yon. And people will scattered, magkakalt ang mga tao, at kung saan man dadalhin dito yung mga sumasampalataya pa rin sa Diyos, ang Diyos lang nakakaalam. Sabi diyan, and it shall be, basahin natin verse 2, as with the people, sa mga tao, mga ordinaryong tao, so with the priest. So wala pong sinisino, walang tawag niyan, walang kinikilala ang Diyos. Kung ikaw ay priest, president, or kings, kung ikaw ay may marka ng hayop, you will be under the plagues of the wrath of God sa panahon na yan. As with the servant, so with his master. Ano man yung karanasan ng mga nagtatrabaho, sabihin natin, mga empleyado, ay ganoon din sa mga employer. As with the maid, so with his mistress, her mistress. As with the buyer, so with the seller. As with the lender, so with the borrower. As with the creditor, so with the debtor. The land shall be entirely emptied and utterly plundered. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman.
There will be no resources. At saan pupunta ang mga tao? Ano ang kailang maging reaction? Kung ikaw ay bahagi ng follower ng beast na ito, you will blaspheme the Lord. Hindi ko kaya yung hirap na ito. Hindi ko kaya makita ang aking tahanan, aking pamilya nag-suffer sa bagay na ito. And they will blaspheme the Lord. The land shall be entirely emptied and utterly plundered, for the Lord has spoken this word. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, it will happen. The earth mourns and fades away. So try to imagine the whole earth, the whole world. What is happening sa panahon na ito? The world languishes and fades away. The haughty people, yung mga mapagmalaki, mapagbataas of the earth languish. Anong languish? Nang lalata, nang hihina, nang lulupaypay. The earth is also defiled under its inhabitants because they have transgressed the laws, changed the ordinance, yung bilang ito kanina, broken the everlasting covenant. Ibig sabihin, sa halip na sila ay sumampalataya sa Diyos na nahayag sa laman sa magitan ni Kristo, hindi nila sinampalatayanan ang salita ng Diyos. Na ang Diyos ay, sabi kanya Santa, sabi ni Pablo, God was manifested in the flesh and He is the very image of the invisible God. Pag tininan niyo mga ng scripture doon sa image, ilang beses niyang tinuro natin Pastor Franco, in-example niya yung stamp, kung ano yung nandun sa stamp, yun ang makikita mo doon sa kanyang mark doon sa papel. Exactly kung ano ang nandun sa Diyos, sa kadakilaan ng Diyos, ay nakita natin sa Panginoong Kristo Jesus. And they believed it. The gospel, they didn't believe it. It is a foolishness to them who don't believe, sabi ng scripture. At ang sabi dyan, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenants. Therefore, so ito yung pagbubuhos ng galit ng Diyos, the curse has devoured the earth. Yes, amen. And those who dwell in it are desolate. Ang mga nananang sa lupa ay nangasunog. Nagsuffer. Ang mga inhabitants of the earth are burned. Burned to death. Burned in suffering. Burned by the scorching heat, first heat na ibinigay ng Diyos. But then, sa likod ng lahat ng mga bagay na ito, na ang Diyos ay merong ibinuhos na galing sa lupa, there's still grace. Hallelujah. Because, sabi dyan, and few men are left. Kahit pala meron ng pagbubuhos ng galit ng Diyos, ibinuhos ang first vial. Hallelujah. Ang mga taong nito na nakasurvive sa Great Tribulation, hallelujah, ay nakasurvive sa first vial. Nang ibuhos ang second vial, wala nang makain ng marami, pero they survive because grace is sufficient of God. Nang ibuhos ang fourth vials, fifth vials, hallelujah, mayroon palang mga few men left sa panahon na yun. Ibig sabihin, may mga tao pa rin na kumikilala at sumasamba sa Diyos. Hindi sila tumitigil ng pagkilala sa Diyos na creator ng langit at lupa. And because they do it in faith, of course, I believe it is faith in their heart. Hindi man sila nabuhay sa panahon na ito natin kinalagayan at sila ay umabot sa panahon na yun. Pero sabi ni Daniel, blessed is he. Mapalad itong mga taong ito. They have this kind of faith na kahit anong mangyari sa lupa, sila ay sasampalataya, may biyaya ang Diyos. Blessed is he who waits. Ano ang kailang inaantay? Inaantay nila ang Diyos ay mahayag sa buhay nila. Ang Diyos ay kumilos gumawa ng pagliligtas, ng pag-iingat sa kanilang mga buhay sa ilalim na ang Diyos ay nagubuhos ng kanyang galit sa ibaba ng lupa. Grace still is sufficient. Hallelujah. Biyayang ito ng Diyos ay gumagawa pa rin dito sa few men left na ito. So sino ito mga mortal men? Makasurvive sa great tribulation at sa wrath of God. These people who lived
As far as I understand, mga kapatid, mabubuhay sila because of the grace of God. Dahil kahit man tayo, sabi nga ni Jesus, hindi kayo mabubuhay sa inyong sarili kung wala ako. Wala tayong magagawa sa ating sarili kung wala ang Kristo sa buhay natin. Wala rin magagawa ang mga tao ito kung ang Diyos ay hindi magiging mabiyaya sa buhay nila to survive or to give them shelter sa panahon na yun. Of course, most likely, hindi man sila direct na sila ay affected, pero mararamdaman nila yung, kahit paano, yung degree ng paghihirap. Pero, because sila ay sumasampalataya pa rin sa Diyos, may Diyos na nag-iingat ng buhay nila. Verse 12, sabi niya, Daniel, blessed is He. So ito yung mga elects who survives sa dalawang pagkakataon, sa great tribulation at sa wrath of God na dumating o darating sa panahon na yun. Blessed is he who waits and comes to 1,335 days hanggang sa dulo ng 75 extra days hanggang sa pagpasok sa millennium. Ito yung mga mortal men na dadami uli sa loob ng 1,000 years. Na paghaharian ni Kristo kasama ang iglesia sa panahon na yun. Kasama ang mga martyr kay Kristo. Kasama ang mga elect who believe in Christ sa mga panahon na yun. So pumapasok tayo ngayon sa, daanan natin to, pumapasok tayo ngayon sa panahon ng judgment of nations. Pagkatapos ibuhos ang 7 vials, wrath of God, so mayroong mga tinatawag na few men are left. So hindi naman ibig sabihin pag few, mga ilan lang, 10, 20, 30. Of course, maliit na bahagi compare sa buong sanlibutan na population. So sabihin natin, 100,000 or most likely mga ganon, maliit lang na bahagi. So hindi naman siguro mga isa lang, 2, 3. Kundi ito yung mga ilan din ng mga tao na makasurvive sa panahon na yun. So pumapasok tayo ngayon sa panahon ng paghatol ng Diyos ni Kristo sa mga bansa, na yan ang mangyayari sa loob ng extra 45 days before the millennium. And we can read it in verse 31, chapter 25 ng Matthew, 31 to 46. So ito yung panahon na hatiin ng Panginoon ang dalawang bahagi. Nasa kanyang kanan yung sheep at nasa kaliwa yung goat. So yun na lamang reviewin yan. Hindi natin pupuntahan masyadong ang details. Pero sabi niya sa verse 34, then the king will say to those on his right, come, you are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So itong mga pinagandaan ng Diyos, mga elect din ito ng Diyos, na before the foundation, ibig sabihin, sila ay mga pinili na ng Diyos, elect ng Diyos, pinagandaan na ng biyaya ng Diyos, pinahintulot pa na sila ay makaranas ng suffering, ng hirap during great tribulation and wrath of God, but they were preserved. At kahit gaanong ibuhos ang galit ng Diyos, may biyaya pa rin ng Diyos na ipinakita sa mga taong ito. So you see? At ito isang bahagi na makikita natin, masisilip natin sa Revelation chapter 14. Punta natin mga kapatid. Bagamat ito ay aking ring pinag-aaralan pa at ilang mga bagay pa na hinihintay sa Diyos. Ang ilang mga pagkaunawa sa part na ito. But if we will read this in context nito sa chapter 14 of Revelation, verse 6 hanggang 8, it speaks of those days sa panahon ng day of the Lord. Ang sabi diyan, then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. So as we know, ang angel is a ministering spirit, no? Pero hindi naman sila, of course, hindi sila direct na makakapangusap sa mga tao because they were spirits. Not unless ang Diyos ay gagamit ng katulad din nila to speak. Sabi diyan, para dalhin ang everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Ibig sabihin, during that days, that time, ay meron pa rin talagang
biyaya ng salita ng Diyos na naririnig yung mga tao. And that's why they are following not the work of the beast, but the God of heaven. At ito yung mga tao na iningatan ng Diyos, biniyayaan to survive. Sabi niyan, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment has come. Sa panahon na nagkakagulo sa lupa, ang plagues ay nasa lupa, nagsasabi ng marami, mayroon pa rin mga few men left na sumasamba, na nalangin, humihibik, humingi ng biyaya sa Diyos. And worship Him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. And yung kasunod dyan sa verse 8, that's why ito yung panahon talaga ng day of the Lord. Another angel followed saying, Babylon is fallen the great city because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornications. So yung verse 6 and 7 will speak for us na meron pa rin talagang ginagawa ang Diyos. Na totally, ang Diyos ay totoong galit na galit sa lahat. Ang Diyos ay nagbuhos ng galit doon sa mga wicked, sa mga unrighteous people. Pero meron pa rin siyang nilaan na biyaya. Blessed is he who will survive. Blessed is he who wait on the Lord. Blessed is he who believe. Blessed is he who continue in His grace, in His promises. At ito yung mga tao na iningatan ng Diyos sa panahon na yun. Kaya kung ating tignan ng mga kapatid, gaano kabuti ang Diyos kahit man sa buhay natin mga kapatid. Hallelujah. Sino sa inyo nagpapasalamat sa Diyos sa umagang ito? Kahit man ang Diyos ay may pagtuturo, may mabigat minsan na saway sa atin, meron pa rin bahagi ng biyaya. Hallelujah. Meron pa rin pagkakataon, ibaba ang sarili, kilalanin ang kasalanan, at humingi lagi ng tawad sa Diyos na nagpapatawad. Hallelujah. His faith is great. His faithfulness is great every morning. His faithfulness is new every morning. Sa mga mabababa ang puso, sa mga nag-aantay lagi sa kalooban ng Diyos, sa mga hindi nagmamadali, sa mga plano sa buhay, sa mga hindi lagi nauna sa mga plano ng Diyos. Kaya it's good to see, to know, na ang ating mga anak ay natututo, lumalago sa karunungan, panampalataya. Para sa akin, it is a grace, it is a blessing. Ito'y gawa ng Diyos. Natututo na tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos, hintayin ang kalooban ng Diyos, magpasako sa salita ng Diyos, magpaturo sa salita ng Diyos, hindi tayo mangunguna sa salita ng Diyos. At yan ang ating hinahanap, yan ang hinahanap ng Diyos sa kanyang iglesia, sa elect people of God. Lagi na sabi ni Pablo, sa lahat ng bagay na inyong gagawin, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoon. Bago ka humakbang, sabihin mo muna, so be it, Lord. If you will, if God willing, if the Lord wills, na ito'y gawin ko, ibig sabihin, pinapanalangin mo muna, hiningi mo muna yung guidance. Amen. Yung mga may plano manligaw, lumuhod muna, humibik muna sa biyaya ng Diyos. I-prepare ang sarili, handa ka na ba? Mag-build ng family, kaya na ba ng iyong katawan, kaya na ba ng iyong kaisipan, kaya na ba ng inyong damdamin, ng iyong finances, lalo na. Dahil ang pag-aasawa, hindi puro love. Kailangan din natin ng tama na resources, tama na pagtingin sa kalooban ng Diyos, balanse na pagsunod sa salita ng Diyos, at the same time, ginagawa mo ang pangailangan para sa iyong itatayo na family. So that's good. Hindi na tayo basta nadadala lamang ng mga emotion. Kapag sinagot, kapag ka nanligaw, ay sagot agad, and then later on, wala na sa iglesia. So, i-build muna natin ating sarili in faith. Magpatibay muna tayo sa pagkilala sa Panginoon. At tayo, kapag tama ng ating pag-aunawa, na built na tayo, sabi ni Pablo, built in the grounds of the Word of God, with fear and trembling. Sabi ni Pablo, gawin natin ang ating kaligtasan na may tama na pagkilala sa Diyos, then, go on. Wala ditong pipigil sa inyong mga ipinapanalangin at desire ng inyong mga puso. And by the grace of God, yan ang ating ginagawa sa ating ministry na hindi natin ginawa before. Kaya pagpalain ng Panginoon ang mga pagpalain ng Panginoon ang ating youth leader
So we will look forward. Kamusta naman? Meron bang pag-asa? I'm pretty sure there is. At salamat sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Isingit ko lang ito. Sa biyaya ng Panginoon na hindi pa dapat ngayon, pero isingit ko lang na katulad ng ating youth leader, hindi ko alam, baka nga naikwento na, naikalat na eh. So late na ulit ako, Bar Joey. Alam mo na rin eh. So, salamat sa biyaya ng Panginoon dahil mga bata, hindi naman talaga mananatiling bata sa buong panahon. Grateful sa aming ate na nag-settle down, binigyan ng Panginoon ng partner in life na may takot sa Diyos, bahagi ng ministry. And gayon din sa aking magiging future na kung mayroon pang nilalaan Diyos na panahon sa aking mga natitira pa sa aking tahanan, asang basihan na. Kailangan ko bang sabihin? Asa na si brother? So nagpaalam na rin sa akin ang isang brother natin, pero meron kaming kasunduan. Just wait 7 years. Parang si Jacob lang, di ba? No, hindi naman 7 years. So, lumapit siya sa akin, nagpaalam, nag-usap kami. Pero humingi ako sa kanya ng, binigyan ko siya ng isang pagkakataon pa. Just give yourself 1 full year to prepare. Dahil sabi ko sa kanya, nakaisang taon pa lang naman sa work mo eh. No? Not to give an offense or to down our little brother. But bahagi talaga ng preparation is yung ikaw ay maging settle na rin sa iyong finances. And dinidiscourage ko mga young people, kapag kayo nakaisang taon pa lang, magliligaw na agad kayo. Hintayin natin yung tamang panahon. Hindi pa natin subok. Sabi ko nga, inalimbawa ko pa yung ating kuya Tim, brother Tim. Si brother Tim nga, ilang taon na. So he's supposed to be settled down sa nakalipas sa mga taon because siya ay settled naman sa finances. But he chose to wait until the right time. So, ako yung naging Franca lang sa kanya dahil ako yung anak ni Pastor Franco. Sabi ko, just wait 1 full year. Pero binigyan ko sila ng chance to visit our house at least. At makilala pa ng aking pangalawang dalaga. Salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya, sa mga pagtuturo, sa mga guidance din kung paano harapin itong mga ganitong mga pagkakataon. Kahit man sa akin, sa aming mag-asawa. Minsan, inisip ko, sige, mag-asawa na kayo lahat, iwan nyo na kami. So, ganun talaga ang buhay. Dumating tayo sa point na lumalaki ang mga bata and they will soon getting married. Of course, ayon lamang sa kalooban ng Diyos. So, I want to thank the Lord for that. So, I just announced ang bagay na ito at hindi na rin mabigatan ng aking Hana. Dahil naghihintay rin siya ng aking announce din ito. So, this brother Lester, ba siya? So, siya ay welcome naman sa family. At sabi ko, sige, maging ano muna kayo. Magkilala muna kayo ng busang taon pa. Dahil para sa akin, di naman talaga sila lubos na magkakilala as kung paano sila magkasama sa ministry dito sa church. Di naman sila nakapag-usap. So, sige, mag-usap. At magpakilala sa isa't isa. So, lahat ito ay aking kinikilala na biyaya ng Diyos, mga kapatid. At ano pa man ang mga plano ng Panginoon sa mga bata, ang Diyos ang siyang mabigyan ng kaluwalhatian. Pwede ba natin palapakan pa yung mga kapatid for His blessing, guys? Biyaya ng Diyos sa inyong munting lingkod. So, as we continue, iniisip ko yung part nito, mga kapatid, no? Kung ngayong taon mag-rapture, papasok ang last 7 years, and we will count 7 years. Kung ngayon mag-rapture, sa 2027, 28, 29, 30, 31, 32, 2033, ang dulo ng Great Tribulation,
And 2034 is the wrath of God. So gaano na tayo kalapit sa panahon na ang sabi ng Panginoon, bilas natin last time, ating balikan sandali yun, hindi natin masyado patatagalin pa ito dahil meron pa tayong gawain mamaya. So, kung babalikan natin ang Romans chapter 2, one of the many reasons kung bakit may darating na galit ng Diyos because of, verse 5, Romans 2, because of your stubbornness and unrepentant heart. You are storing up wrath for yourself on the day of wrath and the revelation of the righteous judgment of God. So hanggang kailan magiging stubborn and unrepentant heart ang mga tao sa ating panahon? Sabi ni Pablo, kahit nakikilala nila ang Diyos, they refuse to worship Him. So ito isang malaking reason. Kaya sabi niya sa inyo last Sunday, ang puso ng tao ay unti-unti nang napupuno hanggang sa ang galit ng Diyos na kanyang inihanda ay aabot sa kalangitan. Nabasa natin doon sa Revelation chapter 17, nasa natin last Sunday, ng kasalanan ng great harlot ay umabot na sa throne, sa heaven, hanggang ibuhos ng Diyos ang kanyang galit sa lupa. So ito isa sa mga reason. And look, tingnan natin mga kapatid sa ating panahon, kung paano ang buhay ng marami ay lumalakad in all unrighteousness, in all wickedness. That even the scripture says, ang kasalanan ay lalago sa huling mga araw. Magmumultiply ang kasalanan. At ito yung magpupuno sa puso ng tao at hindi na sila tuluyang makakilala at makakaunawa. Ano bang isabihin ng mercy of God? Ano bang sabihin ng love of God? Ano bang sabihin ng grace of God? Hindi nila kaya ibaba ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Kaya nga hindi na sila magsisisi and they will only blaspheme the Lord pagdating ng araw ng kagalitan. At tayo ay nagpapasalamat sa ating panahon na mayroong salita ng Diyos na dumating sa atin, come out of her, my people. Salamat mayroong salita na naglabas sa atin sa mga sistema ng mga kasimbahan sa ating panahon at tayo ay ibinalik ng Diyos bago man lang dumating ang great and dreadful day. Ang sabi na aklat ni Malakay, the Lord will send you, ating putasan dali yan, the Lord will send you Elijah the prophet. Sino mag-amen sa bagay na yan, mga kapatid? Sino ang grateful sa atin sa uling mga araw na ito na tayo nabubuhay, natatan tayo, bagamat nariyan ang wrath of God, hallelujah, ay bumubuo sa kalangitan because of this son of disobedience, meron pa ring grace na kumikilos. Hindi pa lubusang makahakbang ang diablo, ang son of perdition, dahil nandito pa ang nobya ni Kristo and we are protected by His word, hallelujah. Mayroong salita na nag-ingat sa atin. Mayroong pang Espiritu ng Diyos. May kapangyarihan pa na nagbabantay sa bawat lakad ng mga anak ng Diyos. Sabi dyan, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible and dreadful day of the Lord. He will turn the hearts of the fathers back to the children. So ito yung time of the apostles. Ginamit si John. And the hearts of the children to their fathers. Panahon ng ating propeta sa ating panahon. Pabalik sa original na panampalataya, so that I will not come and strike the land, the earth, with complete destruction. Pero katulad ng ating pinag-aaral, mga kapatid, kahit pa dumating yung araw na yon, hindi na mababago ang pangako ng Diyos sa mga elect. Hallelujah! Meron pa rin siyang inilaan na biyaya. My grace is still, hallelujah, enough. Is sufficient sa inyo. Hallelujah! Gawin niyo lamang ang kalooban ng Diyos. Sambahin siya na may gawa ng langit at lupa. Hallelujah! At sumampalataya na siya ang tanging manunubos at tagapagligtas. Hallelujah! Then God will give you a grace, sufficient grace to survive those days sa panahon ng galit ng Diyos.
Pero isang espesyal na bagay ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Before that great and dreadful day of the Lord, mayroon na siyang biyaya na ginawa at binuo sa buhay natin para tayo ay maitakas ng Diyos sa araw na iyon. Hallelujah! At nasaan kayo sa panahon na iyon? Sabi ni Jesus, I will go and prepare a place for you. I will back again, sabi niya, at kayo ay kukunin ko sa aking sarili. Bago ko ibuhos ang panahon na yon, ang dreadful, ang fearful day na yon, sa panahon na yon, ng pagbubuhos ng galit ng Diyos. So sabi ni Pablo, ang kanyang biyaya ay totoong sufficient sa mga panahon na yon. And until now, kahit man sa ating panahon, ang biyaya na ito, ang grace, ang sufficient grace, as we know it, it is a God's undeserved favor and divine power that is enough to sustain every believer. Wala sa ating makakasurvive even today kung hindi pa sasapatin ang biyaya ng Diyos. Wala sa ating kayang magpatuloy, hindi kaya na ating sarili lakas sa pagkaunawa kung hindi tayo kinaluguran ng Diyos. Kung hindi siya nagbigay ng sapat na biyaya para ikaw ay makalakad. So it is a great power, gawa ng Diyos sa buhay natin para masustain pa tayo sa uling mga araw habang ang dyablo ay galit na galit sa buhay ng marami sa ating panahon at patuloy ang kanyang pandaraya, dalhin ang mga tao sa paglayo sa Diyos. Pero merong Espiritu ng Diyos na gumagawa sa kanyang iglesia at merong sufficient grace sa kanyang nobya, sa kanyang iglesia sa uling mga araw para tayo ay masustain pa rin ng kalakasan ng Diyos. Oh, salamat, may sinabi siya na kayo ay ginawa ko na higit pa sa mapagtagumpay. Kilalalin lang natin ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, at ang Diyos ang bahalang gagawa sa lahat ng bagay. Hallelujah! Na ang bayan ng Israel ay totally wala ng pag-asa doon sa Red Sea, at ang kanilang mga likod ay ang mga kaaway ng Ehipto. Mga kawal ng Ehipto, wala na silang way to go. There's no way to go but to the Lord. Sa mga panahon na ito, wala na tayong ibang pupuntahan but to the Lord. Hallelujah! Wala na tayong ibang susundan kundi ang lakad ng Panginoon. Hallelujah! At nang sabihin niya kung paano ako ay nagtagumpay, kayo rin naman ay magtatagumpay. Hallelujah! The battle is the Lord's. Hallelujah! Ang Panginoon, sabi niya, I will fight for you. Sabi niya sa bayan ng Israel. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa mga panahon na ito na hindi natin magagawa lahat ng bagay. Pero sabi ni Pablo, we can do all things through Christ who lives in us. Through His Word, through His truth sa ating panahon na sinusundan sa uling mga araw na ito. So ito ay sapat na biyaya ng Diyos. Corinthians 12 verse 9. 1 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient. 2 Corinthians. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sa panahon na wala na tayong magagawa, there is power na dumadaloy. There is enough grace sa iglesia. Hallelujah! Sa panahon na tayo walang-wala na, ang Diyos ay nagbubukas ng langit at nagsusugo ng kalakasan para sa iyo. Para ikaw na mahina, ay palakasin ng Diyos sa tamang panahon. Hallelujah! At ikaw ay mag-enjoy sa biyayang ito. Hallelujah! Na namimiss ng marami sa ating panahon because of their stubbornness ng kanilang mga puso, because of their unrepented heart sa mga panahon na yan, sa mga panahon na ito. Church, humble yourselves before the presence of the Lord. At ang Diyos ang gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Mga kabataan, just humble your life sa word ng Diyos. At ang Diyos ang bahalang gumawa ng mga bagay na hindi ninyo kaya. Mga magulang, bawat isa, ating ibaba pang ating buhay sa salita ng Diyos and let God do the rest sa mga bagay na hindi na natin kayang gawin sa mga panahon na ito. And all we can do is believe, sumampalataya, na ang Diyos ay mayroong magagawa that He is able to do all things sa ating kalagitnaan. Ating purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sino nagpapasalamat sa grace sufficient? Sa sufficient grace ng Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa aking mga magulang. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa aking tahanan. Hallelujah! Salamat sa iyong biyaya sa aking mga mahal sa buhay. Sa aking mga kapatid. Hallelujah! Bagamat pari, hindi pa sila mananampalataya, pero ang Diyos ay may biyaya pa rin. Hallelujah! Bagamat ang Diyos ay galit na galit sa kasalanan, pero meron pa rin siyang sinusugo na kalakasan biyaya. Hallelujah!
Balik tayo sa salita ng Diyos. Balik tayo sa kalooban ng Diyos at ang Diyos ay magiging mas mabiyaya pa sa buhay natin sa uling mga araw na ito. Sino ang kasama ko na magsabi that His grace is more than enough? It is the grace of God that is more than enough in us, in this church. Mga bagay na hindi natin kaya sa mga panahon na ito. Kaya kahit man sa aking sarili, sa aking personal, na mga pangailangan din mga kapatid, sa mga bagay sa Espiritu, lahat ito ay aking ipinagkatiwala sa Diyos. Sumasampalataya ako na mayroon pa siyang magagawa para sa atin. Hallelujah. Sumasampalataya ako na mayroon pang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos, ng kalakasan sa iglesia. Hindi tayo manatiling mababa, mahina, talunan, gapian. Hallelujah. Isang araw, ibabangon tayo ng Diyos sa mga panahon na ito. Hallelujah. At para sapatin ang biyaya sa atin. Hallelujah. Para tayo makakakbang sa pananampalataya. Sino kasama ko sa umagang ito ang magpapatuloy pa? Hallelujah. Handa magpatuloy by the grace of God. Lumakan sa pananampalataya, sumunod at mabuhay na payapa sa salita ng Diyos sa mga panahon na ito. Ating palapakan ng Panginoon mga kapatid. Tayo natin nga ako magsitayo, let us all stand. At tayo ay maglaan ng konting panahon to give the Lord praise and worship for His word this morning. We thank you, Lord, for your grace. Sinong nakaalala sa atin ang sabihin ni David, Panginoon, wag mo ko alalahanin sa magitan ng iyong galit. Ako'y iyong alalahanin sa magitan ng iyong kahabagan. Or, ang sabi niya, wag mo kong sawayin sa magitan ng iyong galit. Dahil totoo, kapag nagalit ang Diyos, walang sino man na makakatayo sa kanyang harapan. Pero kapag ang Diyos ay nagalit sa kanyang mga hirang, ang kanyang galit ay pansamantala lamang. At kapag siya ay nagturo, siya ay nagsaway, siya ay nagpaalala, laging may kaakibat na biyaya. Para ikaw ay makabangon sa iyong kalagayan, para ikaw ay hindi lubusang magiba ng kasalanan ng gawa ng Diablo. Tayo muna manalangin, Panginoong Diyos, dakila at tapat. Ikaw ay aming tinataas, pinupuri, pinapasalamatan. Walang iba, Panginoon, kundi ang biyaya mo ay pinasapat sa mga panahon na ito. Sapat-sapat ang iyong gawa sa buhay namin sa uling mga araw. Sapat-sapat ang iyong salita, ang iyong pagkilos sa buhay ng iyong mga banal, ng iyong iglesia, sa aming mga magulang na may edad na mahina ng pangatawan. Subalit ang iyong pagkilos, hindi pa tapos, O Diyos. Hindi naubos ang iyong biyaya, Panginoon. You're still gods of heaven and earth. The gods who forgave our sins, our transgressions. The long-suffering God. Hallelujah. Oh, kahit gaano na kami, marami nagkulang, gaano karami na ang mga pagkukulang. Naging pabaya kami sa mahaba na panahon, O Diyos. But your grace is sufficient. Narito kami, may lakas at nagupuri pa rin sa iyo, O Diyos. Tinataas ka sa buhay namin, O Diyos, sa limang araw. Dahil nakita namin at nararanasan namin ang iyong salita, ang buhay sa iyong salita, ang kalakasan sa iyong salita, ang kapangyarihan sa iyong salita, O Diyos. Sapat para ang iyong iglesia ay mabuhay na mapayapa sa panahong napakasama at napakagulo, O Diyos. Oh, your grace still sufficient for thee who believes. We praise you, God. We give you glory. Mataas ka sa buhay namin, O Diyos. Maluwalhati ka sa munting mga buhay na ito. Maghari ka, mahayag ka, makilala ka pa sa buhay ng iyong mga banal. Purihin ka, salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat. Maaring di namin kayang ipahayag ang lahat ng bagay. Pero sapat-sapat ang mga salita na aming narinig, O Diyos. Sapat-sapat ang iyong biyaya. Totoo na ang mga araw ay hindi na ay napakabilis at hindi na magtatari pa ang maraming mga panahon.
Napakaisik na ng mga araw, O Diyos. Kung ito'y aming gugulin pa sa kasalanan, saba namin sa uling mga araw na ito. Saba nila na hindi nakakakilala sa kalooban ng Diyos. Saba nila na ang puso ay napupuno ng kasalanan, ng kalikuhan sa uling mga araw na ito. Subalit mapalad sila na nag-aantay sa Panginoon. Hallelujah. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Palakasin mo pa ang iyong iglesia, O Diyos. Give us more sufficient grace, O God. Biyayaan mo pa kami ng kaabagan ng awa. Maawa ka sa buhay namin, O Diyos. Maawa ka sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya. Maawa ka sa aming mga anak, sa aming mga magulang. Oh, God. Ang araw ng iyong galit ay napakalapit na. Who will able to stand before you, O God? Ngayon pa lamang ay isinusuko na namin ang aming sarili, binababa sa iyong harapan, O Diyos. Oh, God. Be merciful on us, Lord Jesus. Be graceful, O God, sa iyong iglesia. Marami pa kaming kahinaan, marami pa kaming kulang, O Diyos. Ikaw ang aming kasapatan. Ikaw ang aming kapunuan sa lahat ng bagay, O Diyos. So God, be all the glory and honor. Be praised to you, O God. We worship your holy name. Sinasamba ka namin, O Diyos, ng aming mga magulang. Diyos ng mga apostles. Diyos ng mga prophets. Hallelujah. Diyos ni William Branham sa kanyang panahon. Diyos ng aming generation. At Diyos pa rin sa panahon na darating. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, aming Diyos na buhay at tagapagligtas. Everybody say amen and amen.